Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon ay kapistahan ng Holy Family or Banal na Pamilya or Banal na Mag-anak o Sagrada Familia. Madalas iniisip natin na natutunan natin ang pananampalataya sa eskwela, sa classroom, sa CLE class, sa catechism classes, o kaya dito sa loob ng simbahan. Pag umaaten ng misa, nakakapakinig ng Bible verses o nakakapakinig ng homily ng pari. So, sinasabi natin, faith is learned in the church. Natututunan ng pananampalataya sa simbahan. Tama naman. Pero ngayong kapistahan ng Banal na Pamilya, tinuturuan tayo ng Diyos na isang malalim na katotohanan. Ang pananampalataya ay unang natututunan sa tahanan bago pa man sa simbahan. Faith is learned first in the family before it is learned in the church. Sa Ebanghelyo, sinabi na yung banal na pamilya ay umalis mula sa Ehipto. Nagtago sila kasi gusto patayin yung bata ni Herodes na nirahan sa Ehipto. And then Joseph was told by an angel, go back to Israel. So bumalik sila, at sa pagbabalik ni na Jose at Maria at ng Sagrada Pamilya, hindi na sila tumuloy sa Jerusalem, sa Judea, sa Bethlehem, but nanirahan sila sa Nazareth. At ayon sa Gospel ni St. Luke, sinabi doon, Jesus grew in wisdom, stature, and in favor with God and man. So si Jesus ay lumaki sa Nazareth. Where did He grow? Where did He grow? Hindi siya lumaki sa templo, hindi sa paaralan, kundi sa isang maliit at tahimik na bahay sa Nazareth. Lumaki siya sa ritmo ng pang-araw-araw na kabuhayan. Siguro sa ritmo ng kwentuhan araw-araw, sa ritmo ng mga gawaing bahay, o sa karanasan ng pagkakamali, pag-uunawaan at pagpapatawad sa isa't isa doon sa loob ng Holy Family. So pamilya ang pinili ng Diyos upang hubugin si Jesus, ang ating tagapagligtas. Ako rin mismo, doon natuto ng pananampalataya sa tahanan, sa pamilya, sa bahay, lalo na sa aking nanay. Ang mami ko, ang unang katekista namin magkakapatid. Maliit lang naman kami magkakapatid, 12 lang. So isang dosena kami magkakapatid na tinuruan ng aming nanay sa pananampalataya. Ang mami ko ang nagturo ng basic prayers, Our Father, Hail Mary, Glory be, at Apostles' Creed. At yung style ng pagtuturo ng mami namin, pinaparecite. Pag na-recite mo ng tama, yung Hail Mary, Glory be, bibigyan ka ng candy. Pero ang gusto namin i-recite yung Apostles' Creed. Kasi pag na-recite mo yung Apostles' Creed na mas mahaba, mas maraming candy ang binibigay, may lollipop pa. Kaya ganado kami nung mag-memorize at matutunan yung basic prayers. And then, every day, 6 p.m., my mom would herd all of us. She will gather all of us siblings in front of our altar at the sala to pray the rosary. No? Minsan, antok-antok pa ako niyan. So, nandun sa kwarto, matutulog ng konti, ganyan. Papatawag ako ng mami ko. Tapos sabi, diyan ka maupo. Kung inaantok ka, basta dito ka antukin sa harap habang nagro-rosaryo. No? Every day, 6 p.m., we pray the rosary. Every day, every Sunday din, dinadala kaming magkakapatid sa simbahan every Sunday para umaten ng misa. Siya pa magdadamit sa amin. And I remember very beautifully, sasabihin ng mami ko habang dinadamitan ako ng mami ko yung favorite na damit ko. Ang favorite na damit ko noon ay yung blue shirt na merong Mickey Mouse na nakausli doon sa chest, made of rubber. Pag tinatapik mo kasi yung gumaganon si Mickey Mouse, parang tuwan-tuwa ka bilang bata, yun ang aking favorite shirt. At pag sinusot na yun ng mami ko para magsimba, ito ang sinasabi sa akin ng mami ko, ha? Ang mami ko nagsabi nito, ha? Hindi ako. Sabi ng mami ko, ang pogi-pogi talaga ng anak kong si Steven. Ang ganda-ganda ng t-shirt mo. Ang pogi-pogi mo talaga, kaya tapik-tapik ang aking pismi. Kaya mula noon, ganado ako magsimba
para ipakita sa mga nagsisimba na ang pogi-pogi ko. Pero that memory of my mother, gathering all the children, all together, going to the church, attending the Mass, yun ang first school of faith ko. Naming magkakapatid, doon kami natuto ng pananampalataya. Kung ako natuto sa ganon, imagine nyo si Jesus sa Nazareth. Bago sinabi ni Jesus ng forgive 70 times 7, I think he has experienced forgiveness in the family through Joseph and Mary. Bago siya nag-multiplication of the loaves and fed the 5,000, palagay ko natututunan niya ang pagbibigay, pagbabahagi ng pagkain doon sa kanilang hapagkainan sa Nazareth. Bago niya hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad, the foot washing, palagay ko, nakita niya ang kanyang tatay na hinuhugasan ang kanyang paa galing sa labas pagkatapos ng maghapong paglalaro. Doon niya natutunan ang mga basic things sapagkat ganon kumilos ang Diyos. Faith is learned before it is taught. It is seen before it is spoken. It is experienced before it is explained. In the family. Baka isipin niyo ho, Father, ang gulo ng bahay namin, no? Imperfect po ang aming pamilya. Madalas po may tampuhan at may away. Normal yon. At kaya baka kailangan nating maalala ito. Si Jesus, 30 years, spent His life in the family at 3 years lang yung kanyang ministry. If you take note of the statistics, 3 years lang ang kanyang ministry, but the first 30 years, He was in the family. Maybe God is telling us, your home is the first church. Your dining table is the first altar. Parents, grandparents, siblings, kayo ang unang katekista dyan sa pamilya. Doon nagsisimula ang pananampalataya sa paraan ng pagsasalita natin sa isa't isa, sa paghingi at pagbibigay ng sorry, sa pagbabahagi ng pagkain, at sa pag-aalaga sa bawat isa. So ngayong araw, hingin natin sa Panginoon ang ganitong panalangin. Panginoon, gawin mong Nazaret ang aming tahanan, isang lugar kung saan matututunan namin at mag-uumpisa ang pananampalataya namin sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.